Yon, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. So sa balitang ito ngayon, mas lalong mawiwindang, lalong mababangag, lalong matotorete, lalong maaaning ang mga anti-Duterte. So yung mga kritiko nila dahil kinumpirm po ni Baste Duterte na may posibilidad nga na tumakbo siya sa pagiging senador. Hindi kagaya nung kay Tatay Digong na dininay niya na tatakbo siya sa pagiging senador. So, dahil nga nagkakontra na naman yung statement, so may isang Duterte nagko-confirm na tatakbo siya, so may posibilidad din na baka mahawa niya rin yung tatay niya na o kaya makumbinsi nga niya na tumakbo ulit si Pangulong Duterte sa Senado. So, kung gano'n na mangyayari, talagang diliit yung paglalabanan ng pwesto ng administrasyon, ng oposisyon, tsaka ng ibang mga independent na tatakbo nga senador. So, mangyayari rito, majority ng upuan sa susunod na senatorial election, mukhang makukuha ng PDP laban ng mga Duterte. Dahil nga tatlong Duterte, plus yung tatlong PDP member na sila Bato, si Bongo, si Tolentino, at saka si Philip Salvador, kung makakalusot, diba? So, ang timano, 7 na kagad sila. So, majority kagad nun. So, 5 na lang yung pinaglalabanan. Ilan ang senatorial slate ng administration? Malamang 12. Ang Makabayan Black daw, bubuo rin ng 12. So, 24. Andyan pa yung Liberal Party na may 6 na kandidato. So, 30. Andyan pa yung mga, sabihin natin, yung mga independent. So, more or less, nasa 40 candidates ang maglalaban-laban para doon sa lilimang upuan lang sa Senado dahil nga pwedeng i-claim na or pwede nating tingnan pwede nating isipin na kung mananalo yung 7 na sinasabi natin 5 na lang yung pagtalabanan. So mukhang mahigpit yung magiging labanan ng mga ibang partido na lalaban para sa senatorial slate. So bago natin simulan yung topic na itong pag-usapan natin, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, so, pwede naman pakipindot yung subscribe button at the same time palike na rin ng video. Wala namang pumbayad yan, kaya pindot na. So ito, panoorin natin itong balitang to. Bukas daw si Davao City Mayor Baste Duterte sa ideya na tumakbo siyang senador sa 2025. Kasunod yan ang sinabi ng kanyang ate na si Vice President Sara Duterte na kakandidato sa Senado si Baste. Pati na rin sila dating Pangulong Rodrigo Duterte at Congressman Paulo Duterte. Nauna ng kinontra ni dating Pangulong Duterte ang sinabi ni VP Sara. At nito lang Miyerkules, sinabi rin ni Mayor Baste na wala siyang interes o ambisyon na magsenador. Pero sa isang panayam ngayong gabi, nagbago ang kanyang tono. Hindi pa raw sarado. So yun, di ba? Kung si Baste Duterte nga na ang una nga wala siyang planong tumakbo sa pagiging senador, nagbago yung isip. Kasi depende sa magiging sitwasyon ngayon yan. Kung makikita nila na dehado na yung Pilipino sa mga mga tatakbong senador, so pwedeng magbago yung isip nila. So gaya ng nangyari dito kay Baste, nagbago yung isip niya kasi nakikita niya na yung picture ng magiging senado natin dahil nga yung mga tatakbo sa under ng administration, under sa Makabayan Black, under dun sa opposition na Liberal Party, nakikita nilang dehado yung mga Pilipino. So nagbago yung isip niya na may posibilidad na tumakbo siya bilang senador. So pwede rin magbago yung isip ni Pangulong Duterte na baka tumakbo rin siya sa magiging senador. So lalong mawiwindang dito yung mga bangag, yung mga oposisyon na anti-Duterte na patay tayo diyan. Kung tatakbo nga itong tatlong Duterte, 7 kagad silang posibleng manalo. 7 yung grupo nila, 7 yung kandidato nila na pwedeng maupo sa Senado. So 5 lang ang pagtatalunan natin. So napakaliit na ng tsansa nila. So dadaan sa butas ng karayon itong mga administrasyon, yung mga ibang tatakbo sa pagiging senador dahil nga nang mangyayari dito, parang yung puwersa ng mga Duterte nararamdam na kagad nila. So hindi pa nagpa-file ng certificate of candidacy para sa pagtakbo. Nararamdaman na kagad nila yung puwersa ng mga Duterte. What more kung dumating na yung election period na mga kampanya na. So diyan na magkakaalamanan kung makakapasok ba sila sa senatorial bid dun sa 12 na yun.
siyempre, ano na yan, kanya-kanyang propaganda na yan. So, andyan na yung siraan, andyan na yung bakulan ng mga dumi. So, mukhang hindi naman matitinag dyan yung mga Duterte kasi sanay na itong mga to eh. Kahit na ano pa iba to rito sa kanila, wala nang epekto yun sa taong bayan. Kasi alam na ng taong bayan, paninira na lang ginagawa nitong mga kritiko nila. Unlike kasi sa mga ibang kandidato na alam mo na yung mga karakas ng mga yan. Kasi mga dati ng politiko yung mga yan eh. Iilan lang dyan talaga yung nagseservisyo ng totoo na sabihin natin tumatakbo sa ibang partido. Hindi na tayo muna mag-mention kasi babalansin pa po natin yan. So, ako kasi mas pipiliin ko bumoto ng bago eh, kaysa sa mga matatagal na. Bago, hindi yung bago na ngayon lang tatakbo. Ibig sabihin, mga ilang terms pa lang, pero siyempre, depende sa achievement ko ng mga nagawa nila, kung nagtatrabaho ba. So, doon tayo titingin. So, kahit na medyo matagal na yan sa pagiging senador, kung wala naman nagawa, ba't ko iboboto yan? Mas gustuhin ko ng bumoto ng baguhan na, na halimbawa, independent, tatakbo, baguhan, na makikita mo naman na, di ba, mas pipiliin ko na yun kasi sa mga datihan na matagal na nakaupo pero walang nagawa. So, same thing din. Halimbawa, kung baguhan, manalo at walang gagawin, at least, pwede pa magbago. At kesa naman yung matatagal na nakaupo, talagang wala na, mga manhid na yung mga yan, na kahit anong batikos gawin mo dyan, hindi na may hiya yan. So, mag-aantay na lang ng sweldo yung mga yan. So, hindi gaya ng mga bago, na makikita mo talagang gusto yung tumulong sa pagbabago ng Pilipinas. So, yun, mas lalong mawiwindang dito ang mga kritiko ng mga Duterte dahil sa confirmation na sinabi ni Baste na nagbago yung isip niya na posibleng tumakbo na siya sa pagiging senador. Ang pinto niya sa posibilidad na sumabak sa Senate race o hindi kaya itatakbo raw siyang Vice Mayor ng Davao City. Pero yung lagi sa isuon, mga lagi mo tulong sa labog. Balikan natin, medyo di natin mabasa. Pero yung lagi sa isuon, mga Ang sabi rito ni Baste, sinabi kasi ng aking kapatid na si BP Sara na tatakbo daw. Sinabi kasi ng aking kapatid na si BP Sara na tatakbo daw kaming tatlo bilang senador. lagi mo tulong sa labog. Sinabi kasi ng aking kapatid na tatakbo daw kaming tatlo bilang senador. Oo, mga lagi mo tulong sa labog. Ingon po ni Vice President na Sa totoo lang, ini-entertain ko rin itong idea ng kapatid ko na tatlo kaming tatakbo. So yun. So, pinag-iisipan pa nila. So, hindi pa sarado yung pintuan para kay Pangulong Duterte. Tapos bumalik nga sa politika, sa pagiging senador. So, mas lalo talaga mawiwindang dito yung mga kritiko ng mga Duterte, yung mga bangad na mukhang talagang dadaan sila sa butas ng karayom bilang kung mananalo sila bilang senador. 'Di ba? Kung makakakuha sila ng pwesto. So, malaking balakid to sa mga nagnanais na tumakbong senador under sa mga iba't ibang political party. Tinoon lagi na entertain ba yung na ko na idea na? so it's a possibility. Tulong yung managan? Oo. Kasi yan lang kung anong maging reaksyon nila dito. So, parang pinagtatawanan pa nila rito yung mga reaksyon muna. So, parang pinaglalaroan na nga muna nila yung mga kailang mga makakalaban. So, nawiwindang na nga sila dahil ang dami na nilang iba't ibang reaksyon na nakikita. Andyan yung sinasabi na gamit daw sa pwesto, bakit kailangan tumakbo yung tatlong Duterte, diba parang natatakot na ba yung mga Duterte. So natatawa na lang ito si Baste sa mga naririnig lang mga negative comments patungkol sa pagtakbo o sa statement ni BP Sara. So andyan yung siguro parang nangiinis na lang muna to mga to. So yun nga, parang tinitingnan mo nila yung magiging sitwasyon kung ano yung magiging galaw nitong mga makakalaban nila. So, ganyan kagaling yung mga Duterte na, alam nyo yun, yung pinag-aaralan muna nila yung kanilang mga kalaban bago sila umatake. So,
tinitingnan mo nila yung magiging picture ng mga posibleng tumakbo sa bilang senador. So, kumbaga, doon sila didepende kung paano magiging, kung ano yung next move nila para ma-sure win lang yung magiging panalo nila sa pagiging senador. Kalingawan lang. Tanaw na to. Sa ilang batayon. So, yun. Dahil dyan, medyo nanganganib yung mga aspirant na ibang gusto mag-senador, yung mga gusto bumalik sa pagiging senador, yung mga bago pa lang na gusto maging senador, medyo nanganganib yung kanilang pangarap dahil sa mga Duterte. So, yan ang aabangan natin hanggang sa dumating yung araw ng pagpapile ng pagtakbo sa pagiging senador. So, maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.